What's up mga bossing? Magandang hapon sa inyo. Meron tayong kliyente na umorder sa atin ng ating compressor na pang CRB Gen 2 mga boss. Pero itong ibibigay natin sa kanyang compressor mga bossing, Japan to. So Japan Denso mga bossing to. Hindi na to kagaya nung sa original niya na rotary. Piston type na to mga bossing, no? Pero ito na yung pinakamalakas na compressor na pwede nating isub sa mga rotary type kung gusto nyo ng power mga bossing. Pinakamalakas bumomba sa mga rotary, no? Ibig sabihin, mas malakas kumompress yung ating piston type kumpara dun sa ating rotary type na compressor. Mga bossing, yun nga lang, syempre, magkaiba to dun sa kanyang fittings, magkaiba rin dito sa haba ng belt, pero align yan mga bossing kasi Japan na makina na CRB, ito yung mga nakakabit mga boss, hindi yun sa local natin Ang hindi ko lang alam mga bossing doon sa may-ari kung kaya niya i-convert yung fittings. So yun nga pala, tatawagan natin kasi baka ang alam niya belt lang, pero pag bumili kayo ng second hand ng Japan mga bossing, pati yung belt pinapalitan yan. Meron din siyang kasama. Asan yung belt nito, brother? Yun. May kasama ring belt na ibibigay sa inyo dahil mas mahaba pa yung itong surplus kumpara doon sa ating belt na nakakabit na local mga bossing. Pero bahala na kayo kung siyempre kung gusto niyo masigurado, magpalit na lang kayo ng panibago dahil siyempre second hand to mga boss. Kung gusto niyo walang problema, magpalit na lang kayo ng panibagong belt. Ito kagaya na ito mga boss. Yan yung nakasama Okay, ang maganda lang naman sa second hand natin mga bossing, kagaya sinasabi ko, kung bibili kayo, mayroon pang hose na kasama, no? Hindi yung tanggal yung fittings tapos may mga dumi-dumi sa loob. Kung hindi rin nyo naman bubuksan yung compressor, mas mainam kung bibili kayo ng second hand na mayroon pang hose na nakakabit. So tingnan natin kung may bomba to mga bossing kasi hindi ko pa na-check, papalinis ko pa, papaligtes ko pa tong compressor bago natin siya ipadala, no? Ito lang medyo problema, no? Dahil hindi sa atin yung compressor, meron niya mga palatandaan na mga nilagyan nila ng pintura, mga bossing, na isang palatandaan na may warranty sa kanila. So ngayon, kung bubuksan at check natin to, tatanggalin natin, mabuboiled na yung warranty. No, pero wala tayong magagawa kaysa naman sa may error yung shop seal, may singaw. O kaya kailangan iligtas natin. Kasi sa mga surplusan, syempre hindi na nila gagawin yun mga boss. Tayo lang ang magaganyan kasi nga gusto natin may kabit na mas maayos yung ating compressor. Okay, so papatanggal ko to tapos check natin kung may bomba, no? Papatanggal natin yung fittings mga bossing. Syempre shoutout na naman, no, sa ating kasama si Kenneth. Shoutout sa iyo, Kenneth. Ito yung ating bagong kasama dito sa ating shop. Pati yung suction, tanggalin mo. Tapos video mo ako, Kenneth, Ako magte-testing, ako kakapa kung may bomba ba wala. Nga pala si Kenneth mga bossing, nadali to ng kuryente ng bahay kaya may mga lapnos sa kamayan. Kaya sabi ko hindi ka pwede sa bahay na. Dito ka na lang sa aircon, mas mababa ang bultahin ng kuryente. Kaya baka mo to. Tutok mo na maganda, meron ba talaga, Meron. Yun. Okay. Matigas naman mga boss. Okay. Pwede na yan, linisan muna natin. Okay, papalinis ko lang muna mga boss at papacheck natin kung may leak, no? Para pag binigay natin sa kanya, kahit pa paano, na check na natin. Bossing, naligtas na rin natin or niligtas na rin natin yung ating compressor. Meron akong nilagay na pressure na 250 PSI. So wala namang singaw. Bala ko siyang pero i-drain natin langis, no? Para mapalitan natin yung panibago. O yan na yun. Tapos nga pala, nag-usap kami ng ating kliyente, dapat siya magkakabit dahil nakabaklas na yung ibang piyesa niya. Tinanggal niya rin yung compressor kasi nilinis niya yung throttle body niya.
yung servo. Ang problema mga bossing, may conversion to sa fittings pagka itong ganitong compressor ang kinabit nyo. So hindi niya kaya doon. Kaya ang mangyayari, papatakbuhin niya ulit yung unit, ikakabit niya yung lumang compressor, dadalhin na sa atin. Hindi ko na siya ipapadala. So abangan nyo, pagka naikabit namin to kung ano yung magiging response ng lamig na bubumba nitong ating compressor na ito. Okay mga boss, nandito na yung ating CRB, no? Pinadala na natin yung CRB natin dito dahil nga meron siyang conversion na gagawin, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, na hindi siya kaparehas ng ating original, no? Hindi kaya ng ating kliyenteng i-tap yung ating discharge, pero yung suction palagay ko pasok mga bossing, mamaya makikita natin yan. At yung ating kliyente naman mga bossing, 5 years na sa kanya yung unit at kabisado na niya dahil isa rin siyang maintenance sa isang company. Shoutout kay Sir Ronnie, boss, shoutout sa'yo. Ayan na si Boss Ronnie. So sa kanya yung CRB mga bossing. So yun nga, ang naging problema lang niya, mamaya ma-explain din ni Sir Ronnie sa atin mamaya yan, yung compressor niya, kasi may tunog na lumalabas tuwing nag-i-engage ang aircon, pero may mga pagkakataon na nawawala-wala daw naman, no? Ang nakita niya, nung binaklas niya yung compressor, dahil kaya nga ino-order sa atin tong ating compressor, papalitan niya. Kaso yun nga lang, dahil denso yung compressor natin, di ubra maikabit niya yung fittings, no? Binuksan niya yung compressor, nakita niya yung pinakang guide bearing nung pinakang harap nating compressor, meron ng tama yung pinagsisingsingan ng ating bearing na maliit. So parang ang nangyayari, nagwiwigil talaga yung shafting. Yun ang nakita ni Boss Ronnie, no? Pero mamaya, patunayan natin mamaya at para makita natin kung yun talaga yung naging problema niya, no? Ayun, no, shoutout kay Boss Ronnie, at kabisado niya yung ating CRB, ano? Kasi syempre nagbabaklas din siya diyan, kinakabit din niya lahat ng mga problema, so siya lang ang gumagawa, no? Ito lang talaga, hindi niya maangkin yung trabaho, no? Kaya dinala na sa atin. Okay mga bossing, testingin natin mamaya kung ano magiging response ng ating denso na compressor na to dito sa ating CRB, no? Para malaman natin kung good ba yung mga ganyang second hand na ikabit sa ating mga CRB. Okay? At syempre mga bossing, at magpapasalamat din tayo kay Boss Ronnie. Pinadalhan tayo ng maraming tubig at meron pa tayong orange juice dito mga bossing. Ayan, sabi ko mga boss, no? Ayan, mga regalo pa sa atin yung ating mga kliyente na dumadating. Parang baliktad, dapat tayo magbigay ng regalo, Di ba, mga bossing, pag nakabawi-bawi tayo sa atin sa Bulacan, sineset natin yon. So bahala na kung ano yung maibibigay nating pwedeng maitulong sa ating mga kliyente. Syempre gagawin natin yan. Condenser mga bossing, binaba natin para ma-flashing natin, tapos papalitan natin yan ng DC can bag natin, no? Para matanggal natin yung medyo nakabara-bara na ano naman to mga bossing. Ayun kulay green pa nga yung langis. Sabi nga ni Boss Ronnie, okay naman yung langis, pero sa atin syempre pinaka-the best pa rin sana yung malinis kahit pa paano yung condenser. Kasi ang SOP talaga sa atin pag nagpalit tayo ng condenser, ng compressor, pati condenser talaga nililinis natin, or kung sira-sira na, pinapalitan natin ng panibagong condenser. O kaya palitin lang natin tapos palit tayo ng DC can bag. Ito kasi minsan pag masyadong sabog, may butas yan dalawa ito. Bumabara yan dito. Ang posisyon kasi niyan, nakatayo ng ganyan. So babagsak na yan. Pagka law-law, mataba, hindi siya bag, bumabara yan dito sa butas. Kaya sumisikip ang condenser. Anong kailangan mo dyan? Babaguhin niya, di ba? Oo. Di ba sabi mo sa akin, mag-exit ako sa Skyway na sa, nagtakan ko? Saan, sir, Saka magsaysay, nakandun yung guhit ng Google Saysay na yon, wala naman pala doon exit. Saka nag-exit? Dito na sa Mga bossing, ito na yung sinasabi ko na yung fittings hindi niya maipapapasok dito sa ating compressor dahil iba yung position. Pwedeng hilutin yan pero medyo mahirap maghilot ng aluminum. Kaya ang gagawin natin, magkakat na lang tayo tapos maghihinang ulit tayo ng panibago. Kagaya nito. Yan. Kasya na siguro yan, brother? Yun. Tama. Unatin na lang natin konti. Diba? Hanggang doon lang aabutin niya Ito, unatin na lang natin. Pwede na yan. Hinangin muna natin. Diba?
Aangat ko na lang ng konti, tapos yan. Pwede na yan. Okay na yan. Kaya na natin yan. Mga bossing, nag-start na tayo dito sa ating CRV, no? Pasensya na ulit kayo sa ating medyo parang putol-putol na detalye, no? Pero yun lang naman na nabago natin doon sa ating hose, discharge. Tapos yung belt, mga bossing, na stock na original na kasama ng makina, hindi natin nagamit. Nagpapalit na lang tayo ng panibagong belt kasi yung belt na nakuha natin medyo dispalinghado na ng konti. Tapos medyo malaki, maluwag siya, no? Kaya nagkuha na lang tayo ng brand new na pan belt para isang baklasan na lang din. Kasi ang balak namin, patakbuhin lang muna yon, tapos bahala na si kliyente kung papalitan niya o hindi. Pero syempre, dahil nga may error doon, bago na yung ating kinabit, no? Tapos naglo-load na ako ng refrigerant, mga boss. Meron tayong reading na low side natin, mga bossing, 130. Ang high side natin, 200. So, yan yung reading na nakuha sa ngayon, no? May mga offer tayo kay Boss Ronnie, no, na mag-upgrade na mga high-speed na pan. Okay, para mawala yung high pressure natin, no? Sabi niya, pag balik na lang, saka na lang kami mag-upgrade ng pan, no? So, ngayon, obserbahan natin to kung anong magiging final na reading. Pero kahit pa paano naman, sa 200, okay naman tayo dyan. Huwag lang tayong papalo agad ng 250 o 220 to 230, mga ganyan, no? Ayun, tumaas na. Obserbahan natin to, mga bossing. So, kailangan maglaro lang siya ng mga nasa 200. Okay, so kasi pag ganong medyo mataas, dito na tayo magsusolusyon ngayon, mga boss. Condenser, kailangan malamig yan na mas maganda. Doon na ngayon, papasok yung mga high speed na pa natin. Okay, so papakiramdaman lang namin, titingnan namin kung may ingay yung compressor, kung very good ba, no? Based naman doon sa primary check-up natin, very good naman siya. Pero syempre, ang final, pag naka-load na sa makina or nakakabit na sa makina. Okay, nag-automatic naman, mga bossing. Papababa lang natin doon dahil medyo nakukulob na ng init dito sa loob. May nakaharang nga lang doon sa labas. Mga bossing, ito na yung final nating reading. At 200 ang high side at 32 bumababa ng konti. Yan na yung mga bossing, no? So yun na lang ang kulang namin ni Boss Ronnie. Ayun, oh, talaga namang mekaniko ang dating. Siya na nagbaklas, mga bossing. Pinapabayaan natin siya kasi kabisado niya yung sasakyan niya, no? Pero yun lang, syempre shoutout sa kanya. Yun na lang ang last namin project ni Boss Ronnie, yung 2 pan. Tapos ano pa bang pwede namin gawin sa aircon pa niya? Hindi, yun na lang, mga bossing, eh. Wala na akong siguro sa susunod pag nagpa-cleaning siya, yun na yung loob ng evaporator natin, no? Pero tsaka na natin yung nasikasuhin. Ayun, no? Ayos, very good. Nagpanay automatic, mga bossing, hindi ko lang nakuha ng... May thermometer din siya, mga boss. Naka-off to ngayon, eh. Ilan ba ang lamig niya? Nasa 11.9, 11.8. Bumababa na naman ng nasa 9 degrees Celsius, mga bossing, kanina. No, taas natin kay thermostat, mga boss, para ako. Hindi, nakataas na. Ayan, yan, 3/4. Para medyo tumagal yung automatic niya kasi panay ang automatic, eh. 11.6. Ano bang hangin niya? Medyo mataas ang hangin. Bawasan natin konti. 11.4. Basta nakita natin kanina, mga bossing, mga nasa 9.5 pagka hindi nag-o-off, no? Ayun na, tinatamaan na ng lamig yung ating ayun na, 10.6. Okay, so basta nakita natin kanina, basta nasa 9.5 ata, mababa, no? Wala na, nagmo-moist na yung aking camera.
Okay, so magpapaalam lang tayo kay Boss Ronnie, tapos paobserbahan ulit natin. Siyempre, compressor lang naman ang ginalaw natin sa kanya, plus pinashing natin yung condenser, no? So, yung sa kanya namang compressor, hindi naman black oil. Okay? Okay mga bossing, very good na yung ating CRB. So, bahala na si Sir Ronnie mag-tasting, mag-obserba kung anong mararamdaman niya. Dahil ang issue na lang naman talaga niya mga boss, ay yung sounds na naririnig niya o yung ingay na naririnig niya na nanggagaling doon sa kanyang compressor, no? O kaya bahala na siya mag-obserba niyan at alam ko namang magaling si Sir Ronnie sa pagdating sa mga pakikinig sa mga maiingay. So, kanya yan. Alam na alam niya kung merong kakaibang tunog or kung ano yung mga nangyayari sa kanyang unit, no? So, papa-update tayo sa kanya kung ano yung response ng compressor na second hand na denso, kung ba meron bang pagkakaiba ang bigat doon sa rotary type at piston type. So, pero kagaya ng sinasabi ko kay Sir Ronnie o kay Boss Ronnie, hindi naman maglalagay si Japan ng compressor na ganyan kung hindi match doon sa makina. Kasi pang CRB po talaga yung Denso Japan na yon, no? So, kung halimbawang may pagkakaiba ba sila, siguro hindi naman nila gagawin yan kung pagdating sa bigat ng makina, no? Pero syempre, medyo may edad na yung unit natin, hindi ko alam kung may pagbabago na mararamdaman yung makina natin, no? At syempre, si Boss Ronnie na makakapagpatunay niya. Boss, salamat ha. Update mo kami ha pag kung ano mararamdaman mo. Okay, ayun lang mga bossing, no? Salamat na marami sa inyo syempre at yun na, ingat lagi mga bossing at syempre God bless sa ating lahat. Boss Ronnie, salamat dun sa ano mo sa pasalubong sa amin. Okay, thank you po.